Itadakimasu guys. At ayan na nga, napakadami nila guys. Tingnan nyo naman, kaso hindi ito yung bet kong kainin. At pinataas na ng pinataas yung puno. Alam nyo ba, ang gustong gusto ko sa puno talaga ay bansutin. Ayoko ng ganito katataas. Kasi nga, ang dami guys. Magbumukbang tayo ng mangga. Ang masarap kasi ng mangga guys, yung ganitong kulay na. At wala na nga pumapansin. Tingnan nyo, binabagsak na lang nila. Ay, ito yung masarap. Kaso nalamog. Tingnan nyo naman yung garden ko guys. Yung anak ko walang katalent-talent na katulad ng talent ng lola nyo. Tingnan nyo naman ang garden ko. Kung anong nangyari, i-update ko pala kayo. Ha? Mga mangga naglalaglag, wala na pumapansin. Oh my goodness, anong nangyari dito sa bodega na to? Ayan. Tambak na lang sila ng tambak. Tapon na lang sila ng tapon. Tingnan nyo ang nangyari. Hindi na mapasok. Oh my goodness. Guys, may semento pa tayo dito. Oh. Sayang to. Grabe guys, ano naman? Diyos ko po, nangyari sa garden ko guys. Look. Diyos ko, ayun, naging damuhan na lang siya. Tapos yung ginawa natin na garden, na taniman, wala rin tanim. Yung ubas ko dito, namatay. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Tapos, pinatubo yung parang, alam niyo yung fig na yan na sinasabi nila lason sa atin. Ligaw lang yan, tingnan nyo. Hinayaan nilang lumaki. Sabi ko putulin nung bago ako umalis last year. Kasi halaman pa lang siya that time. Yan yung itsura ng ating taniman. Mas marami pang damo kaysa dun sa tanim. Walang tanim, walang katanim-tanim. At may kamote tayo dun, sayang. Oh my goodness. Pag ako nakatira dito, guys, magiging luntian talaga to, promise. Pero tingnan nyo naman yung iniwan ko. Diba? Nakakalungkot. Walang katalent-talent na katulad ng talent ng lola niya. And then yung pinagagawa natin na wala na. Bakbak na, sira-sira na kasi yung kapatid ko pinagawa ko niyan. Mumurahin ka ho yung mga ginamit. Diyos Marios. So sana naayos natin siya. Ang ganda pa naman ito guys. Gapangan talagang ginawa ko yan kasi ang sarap makakita dyan guys ng ng mga gulay na gumagapang, and then hanggang ibabaw in-extend ko siya talaga. So dito may mga bloke tayo ng taniman. Ang dami, grabe, nangihinayang ako. Hanggang dito sarap magtanim sana. So ayan guys, at ang dami nating aayusin. Actually mamimitas lang ako talaga ng look. Paano naman kasi aayos kasi pinahahaba na muna nila kasi ito yung nagiging problema nila. Ginagawa kasi nila, pinapahaba na muna nila yung damo bago nila lilinisin. So hindi ganoon, dapat maigsi pa lang, binubunot na yan or ginagamitan na yan ng spray para mamatay. At ayun yung mga saging natin na mga palibagong lumalabas So yung mga saging natin dito wala na, tinastas ko na talaga hanggang ilalim. Ito na lang mangga natin. At paano natin susungkitin to? Actually guys, gusto kong bumili ng wood chipper. Ito, nalaglag. Dito siya nalaglag sa balahibo ng pusa ng aso. So babalatan na lang natin to guys. Hindi na yan So tingnan nyo, hilaw pa na, kitang kita ko yung niya bubot pa Makukuha ako isa. Yun na yan yung dilaw. Yan na. Yan, hinog na to. May dilaw na siya. Ay, hindi pa nga Hilaw na yung loob niyan. Hilaw pa Ito, titingnan natin. Almusal ng lola niya. Oh my gosh. Itadakimasu guys. Masarap siya guys. Alam niyo, kapag mataas ang sugar nyo, Pagkaganyan. huwag kayong kakain ng mangga na hinog. Kailangan yung hilaw-hilaw pa. Mababa kasi yung sugar nila. Ang sarap guys. Kailangan dagta. Ang dami natin mamukbangin. Gusto ko ng bagong alamang. Ayun nga, kahit ang daming mangga dito sa baba, dahil mga bubot pa, hindi muna natin siya pipitasin. Uunahin natin pitasin yung nasa taas na malalaki na at medyo hinog na. Kaya gagawa muna tayo ng ating panungkit katulad ng ginagawa ng lola nyo sa Japan. Para mapakinabangan natin sila kasi nasasayangan ako kapag nakikita ko na nalalaglag na lang sila.